Honey, gising na. Nakangiti si Rose Ann nang pumasok sa kwarto ng tulog na asawa. Pinulot ang ilang nagkalat na gamit sa loob ng kwarto, hanggang sa malingon niyang tumunog nitong cellphone. Ariel! Gising niya rito. Sandali lamang itong kumilos pero ipinagpatuloy din ang pagtulog. Nilapitan niya ang cellphone na nasa side table. Flary? Basa niya sa pangalan ng kaibigan at isa sa mga modelo ng clothing company ng asawa. Sinulyapan niya ang tulog pa rin na si Ariel. Bakit naman siya tatawag ng ganito kaaga? Tanong niya sa sarili. Itinapat ni Rose Ann sa tenga ang cellphone. Pinakinggan ang sasabihin ng nasa kabilang linya. Good morning, babe. Para siyang tinamaan ng kidlat sa narinig. Dadaan ka ba rito to pick me up? Para sabay tayo sa trabaho. Babe! Parang batang ulit pa ni Flary sa kabilang linya. Naikuyom niya ng mariinang kamay. Rose Ann. Kahit nanginginig ay agad niyang ibinaba ang tawag. Mariin na hawak sa likod ng mga kamay ang cellphone ng humarap. Hirap naman iminulat ng asawa niya ang mga mata. Bakit hindi mo ako ginising? Tanong nito. Kanina pa nga kita ginigising eh. Handa na ang almusal sa ibaba. Hindi niya pinahalatang nababasag na boses habang pilitang ngiti. Nang bumaba ito sa kama, ay agad niyang binura ang tawag ng kaibigan sa cellphone nito. Bago lihim na inilagay iyon sa ibabaw ng mesa. Ihanda mo na rin ang susuotin ko. Utos ni Ariel. Nang lumapit sa kanya ay inabang niya ang pisngi na akalang hahalikan nito. Napahiya siya sa sarili nang kunin lang ng asawa ang cellphone na nasa likuran niya. Bilis na. Pagmamadali pa nito. Oo. Nang makalabas si Ariel, ay doon lamang siya dahan-dahan at nangihinang napaupo sa kama. Naguhunahan din na tumulo ang mga luha niya. Impit ang naging pag-iyak ni Rose Ann. Aalis ka na? Naroon siya sa hagdan at nag-aabang. Matapos mag-agahan ni Ariel, ay naligo at nagbihis na ito. Honey, inis itong huminto sa tapat niya. Nakasakbit na ang bag ko, hindi ba? Di aalis na. Piloso po nitong sagot. Bakit ka ba ganyan? Mahinahong tanong niya. Dahil sa nakalipas na mga buwan ay laging mainitin ang ulo nito at malamig ang pakikitungo sa kanya na hindi niya alam ang dahilan. Kailangan ko nang pumasok. Iwas ni Ariel. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Mag-ingat ka. Oo na. Piko nitong sagot bago inalis ang pagkakahawak niya. Mabilis din niyang pinunasan ng luha. Hinagilap ang bag at pasimpleng sumunod sa asawa. Sumakay siya ng taxi at nang matanaw ang kotse ng asawa sa tapat ng bahay ni Flary, sa di kalayuan ay pinahinto niya ang sasakyan. Sa labas lang ng village nila ang bahay ng kaibigan. Bumaba si Rose Ann at nagtago sa nakapark na kotse. Babe! Babe, kanina ka pa ba naghihintay? Natakpan niya ang bibig nang makitang nagyakap ang asawa at kaibigan. Kitang-kita niya ang sabik at saya sa mukha ni Ariel na madalas na pinagdadamot sa kanya. Hindi naman, let's go! Hawak pa sa baywang ni Ariel si Flary. Mga walang hiya kayo! Umiiyak siyang lumapit bago pa tuluyang makasakay sa kotse ang dalawa. Wala siyang nakitang gulat at takot sa mga to, na nanatiling magkadikitang mga katawan. Hindi niya makapaniwalang pinagmasdan ng mga to. Kailan pa kayo nagsimulang lokohin ako? Mahinahong tanong niya. Tamad na umirap ang kaibigan. Huwag kang ang gumawa ng eksena rito. Umuwi ka na. Kasyual na pagtataboy naman ni Ariel sa kanya. Alam mo, kahit sampalin kita ngayon, siguradong hindi ko natatablan sa kapal ng mukha mo. Sagot niya sa asawa ng itaas ang daliri. Hoy, huwag mong ganyanin si Ariel. Pagtatanggol ni Flary,
na humarang pa sa asawa niya. Isa ka pa! Ahas ka! Akala ko magkaibigan tayo. Kaibigan? Natatawang ulit nito. Ako sa'yo? Nakita mo na ba ang sarili mo, Roseanne? You're nothing compared to me. Tapos ang katulad kong fresh, makikipagkaibigan sa'yo? Napangisi siya sa narinig. Can't you see? Kinaibigan lang kita para mapalapit sa asawa mo. Actually, ilang buwan na naming hinihintay na mahuli mo kami. But you're too slow and stupid na ngayon mo lang nalaman ang relasyon naming dalawa. Pagmamalaki pa nito. Nanginginig ang laman niyang sinugod dito. Kabit ka! Nahablot niya ang mahaba nitong buhok at hinila pero persahang inalis ni Ariel ang mga kamay niya. Pero hindi siya nagpapigil. Ang hawak na bagay pinaghahampas niya sa mga to. Wala siyang pakialam kung saan tamaan ang dalawa. Walang kasing kapalang mga mukha ninyo. Paulit-ulit niyang sabi. Tumigil ka na. Itinulak siya ng asawa kaya siya napaupo sa magaspang na daan. Hingal na hingal siya nang tumulo ang luha sa galit, habang yakap-yakap nito ang kalaguyong gulong-gulo ang buhok. Baka nakalimutan mo, ako ang asawa mo, Ariel. Ayoko na sa'yo. Diretsyong sagot nito. Bakit? Ano bang nagawa ko? Tanong ni Roseanne. At baka may pagkukulang siya na pwede niyang punan. Tignan mo nga ang itsura mo. Itinuro pa siya ng naiinis na asawa. Napatingin naman siya sa kanyang sarili. Sinong asawang matutuwa kapag nakita ang losyang nakatulad mo? Kinalimutan ko ang sarili ko para sa'yo, para pagsilbihan ka. Mariin niyang katwiran. At alam mong walang tamang dahilan para lukohin ang asawa mo. Patuloy niya habang umiiyak. Pwede ba, Roseanne? Singit ni Fleury bago umabrisyete kay Ariel. Wala tayo sa telenovela. Tanggapin mo na, hindi ka na gusto ng asawa mo. Oo, dahil mas gusto niya ang ahas na katulad mo. Awat niya sa kaibigan. Let's go. Isinakay ni Ariel si Fleury sa kotse. Malakas pa siyang binusinahan ng asawa para umalis sa daan. Kahit nangihina ay pilit siyang tumayo. Nagtatakang tinanaw niya ang mga ito na pabalik sa village. Kaya agad siyang sumakay sa pinahintay na kotse. Naabutan niya na ibinabato ang mga damit niya palabas ng bahay. Anong ginagawa mo? Tanong niya kay Fleury habang pinupulot ang mga damit. Bulag ka ba? E di pinapalayas ka na. At anong karapatan mong palayasin ako? Ganong sabit ka lang naman. What did you say? Binato siya sa muka ng damit ng kaibigan. Narinig mo ang sinabi ko, isa ka lang sabit. Kaya wala kang karapatan na palayasin ako. Ikaw naman, losyang na ipinagpalit ng asawa. Ayos lang, at least hindi nasusunog ang kaluluwa ko sa impyerno. Anong sabi mo? Akma siyang susugurin ni Fleury pero pinigilan ito ni Ariel. Ariel! Aniya. Umalis ka na. Ano? Maghiwalay na tayo. Talagang ikaw pa ang humiling ng bagay na yan. Hindi niya makapaniwalang tanong. Hindi na kita mahal. Alam mong ikaw lang ang meron ako. Wala akong mapupuntahan. Naiiyak niyang sagot. Hindi na namin problema yon. Hindi ikaw ang kausap ko. Galit niyang singhal kay Fleury. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaling sa asawa. Ayusin natin to, Ariel. Napaupo si Roseanne sa tabi ng kalsada. Bitbit niyang marami niyang damit. Lumipas ang ilang linggo matapos siyang tuluyang palayasin ni Ariel. Wala siyang mapuntahan dahil wala siyang kamag-anak sa Maynila. Hinawakan niya ang tiyan na kumukulo dahil sa gutom. Naiiyak niyang sinulyapan ng basurahan sa kanyang tabi. Isang hininga ang ginawa niya bago kinutkot ang naroon. May luha siyang napangiti nang makita ang kapirasong tinapay na nakabalot sa bukas na plastik. Sandali lang siyang nag-alangan bago iyon kinain. Hanggang sa may humintong kotse sa tapat niya.
Agad siyang tumayo. Nawala ang emosyong meron siya nang makita si Fleury. So totoo nga, palaboy ka na ngayon. Mariin na ikinuyom ni Roseanne ang mga kamay. Ba't di ka nalang mawala for good, kaysa pahirapan mo ang sarili mo? Bakit hindi ka kaya mauna? Anong sabi mo? Piko na bumaba si Fleury na taas noo niyang hinarap. Hindi ka ba nahihiya? Ang dumi-dumi mo, amoy basura ka pa. Nakatakip ito ng ilong nang hagurin siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sinulyapan pa ang pwesto niya. Sa pagharap nito ay isang malutong na sampalang pinalipad ni Roseanne. Awang ang labi nito nang tignan siya habang hindi makapaniwala ang anyo. How dare you put your hand on my glass skin face? Alam mo tong duming to at baho, mawawala to. Pero yung sayo, hindi na. Nakadikit na yan dyan sa katawan mo. Kahit anong sabihin mo, ako ang pinili ng asawa mo. Ikaw, dito ka na habang buhay kasama ng basura. Mamamatay ka sa gutom. Mas mabuti na rito kaysa sa magandang bahay at maraming pagkain. Pero nabubulok naman ang mga nakatira. Akma itong lalapit sa kanya. Walang alinlangan niyang binuhat ang lalagyan ng basura para ibuhos sa dating kaibigan. Nagtitili naman ito at nagmamadaling pumasok ng sasakyan. Napangisi si Roseanne nang humarurot ang kotse nito. Takot na takot sa kapwa niya basura. Pagkatapos ay naging seryoso din ang kanyang itsura. Kung sa tingin mo, ikaw na ang panalo, Fleury? Sa susunod magkita tayo. Ako ang maglalagay kung saan ka nararapat. Tahimik ang biyahe ni Rio sa kalsadang madilim hanggang sa magring ang cellphone niya. Hello? Sir, nakauwi na ho ko sa amin. Salamat ho at pinayagan niyo ho kong umuwi ng probinsya. Sagot ng matandang kasambahay. Walang anuman. Kapag may kailangan kayo, tawagan niyo lamang ako. Sagot ng bilyonaryo. Maraming salamat ho. Paano ho kayo niyan? Mag-isa na lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Sige ho, maraming salamat ho, Sir Rio. Ibinaba niya ang cellphone na nakatapat sa tenga. Nang dumulas iyon sa kanyang kamay, sinulyapan niya iyon sa baba bago nagtuon sa kalsada. Dahil wala namang makakasalubong ay yumuko siya para pulutin yon. Sa pagtaas ng tingin, nakita niya ang pagtawid ng babae. Huli na para kabigin niya ang manibela. Mataas ang paghinga ni Rio habang hindi gumagalaw sa kinauupuan. Nanginginig ang kamay niyang hinubad ang suot na seatbelt bago bumaba. Tanging liwanag lang ng headlights ang nasa kalsada. Tumambad sa kanyang nakahiga at nakatalikod na babae. Otomatiko siyang dinaluhong nito. Miss, hindi ko sinasadya. Lumapit siya rito. Maingat na hinarap. Hinawi ang buhok nito at doon niya nakita ang isang babaeng tila isang palaboy. Miss, gising niya rito. Binuhat niya ang babaeng duguan ng noo. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital. Kausap niya rito. Paikot-ikot si Rio sa labas ng kwarto ng babaeng sinugod niya sa ospital. Otomatiko siyang huminto nang makita ang lumabas na doktor. How is she? Maayos na siya, Mr. Nobleza. Mayroon siyang minor head injury, pero okay naman ang lahat ng naging test results niya. Nothing to worry about. Thank you, Doc. Pwede na ba siyang makita? Tanong niya. Yes, pwede na kayong pumasok sa loob. Excuse me. Nang buksan ang pinto ng silid nito ay naabutan niya ang tulog na babae. Kahit may ilang bahid ng dumi sa mukha ang estranghera, ay kitang-kita niyang natural at angking ganda nito. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Rose. Mukha ng hindi niya kilala ang nagisnan. Pormal ang suot-suot nito. Agad siyang bumangon paupo pero nahawakan din ng noo ng makaramdam ng kirot. Sino ka? Calm down. Hindi ako masamang tao. Marahan itong lumapit sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? Iniwasan niya ang tingin ng lalaki. Nabangga ka ng minamaneho kong kotse. I'm so sorry.
Pero ang sabi naman ng doktor ay maayos ka na. May iba ka pa bang nararamdaman? Inalis ni Rosa ng IV sa kamay pagkatapos ay bumaba sa kama. Pero humarang ang lalaki sa kanya. Miss, hindi ka pa pwedeng umalis. Ayos na ako. Muling nagtungo ang estranghera sa tapat ng mga paa niya. Seryoso niyang itinaas ang tingin. Maayos na ako. Wala kang responsibilidad sa akin, kaya hayaan mo na ako. Hinawi si Rio ng babaeng iika-ika. Dala-dala nito ang lumang bag na may nakasabit na mga damit. Nakangiwi si Rose Ann ang maglakad. Natagpuan niya ang sarili sa tapat ng bahay nilang mag-asawa. Agad na tumulo ang kanyang luha, hanggang sa makita niya ang paglabas ni Ariel at Fleury. Alerto siyang nagtago sa kung saan. Tila dinudurog ang puso niya nang makitang masaya at magkaakbay ang asawa at kaibigan niya. Puno ng puot at muhi ang kanyang kalooban habang pinagmamasdan ng mga to. Akma siyang hahakbang nang may pumigil sa kanyang braso. Ikaw? Naroon ang lalaking nakabangga sa kanya. Who are they? Tanong nito. Sinulyapan niya ang dalawa. Sila lang naman ang dahilan kung bakit ako palaboy-laboy. Sinalubong niya ang mata ng kaharap. Inalis ang pagkakapit nito. Bakit ka nandito? Sinundan mo ba ako? Taka niyang tanong. Nakalimutan mo to. Inabot nito ang plastik ng gamot sa kanya. Pinunasan niya ang mga luha. Pinakatitigan niya ang gamot. Dahil hindi pa umaalis ang lalaki ay pinagtagpo niya ang kanilang tingin. Kilala mo ba sila? Pagtukoy nito kina Ariel at Fleury. Ngumisi siya. Kilalang kilala. Siya ang magaling kong asawa at ang traidor kong kaibigan. Nilingan ni Rio ang tila magkasintahan na magkapulupot sa harap ng magandang bahay. Sila ang dahilan kung bakit narito ako sa punto ng buhay ko. Binalikan niya ng tingin ng galit at may luhang estranghera. Bakit ka pumayag na itrato ka nila ng ganito? Anong magagawa ko? Tanong ni Rose Ann. Mag-isa lang ako rito sa Maynila. Kahit gusto kong ibalik ang lahat ng sakit at pagpapahirap nila sa akin, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kahit gusto ko silang pagapangin papuntang impyerno, hindi ko magawa. Nakamasid siya sa dalawa habang sinasabi yon. Nandito ako. Napatingala siya sa estranghero. Tutulungan kita. Bakit? Nagkatitigan ng mga mata ng lumuluhang si Rose Ann, habang puno naman ng kagustuhan na makatulong ang binata. Dahil kailangan mo ng tulong. Casual na sagot nito. Pero hindi mo ko kilala. I have so much time to get to know you. Tutulungan kita hanggang sa makabangon ka. At kaya mo na silang pagapangin sa hirap. Ang gagawin mo lang ay magpalakas para kapag hinarap mo na sila, buong-buo ka na. Sinulya pa ni Rose Ann ang inilahad na palad ng hindi niya kilalang lalaki. Sasama ka ba sa akin? Pinagkatitigan niya ang kamay na nag-aalok sa kanya ng magandang plano. Huminga siya ng malalim bago tanggapin iyon. Hindi man niya alam kung saan siya dadalhin ng estranghero. Ipagkakatiwala niya ang lahat dito. Para sa pagbalik niya, ang asawa at kaibigan ay hahalik sa dulo ng kanyang kuko. Welcome to the Lumina Brand Fashion Show! Masayang anunsyo ng lalaking background host, dahilan para umugong ang palakpakan. Buhay na buhay ang tugtog ng magsimulang maglakad ang mga kilalang modelo sa runway, habang suot ang mga branded na damit. Naroon nanonood ang mga artista, photographer, at mga kilalang personalidad sa Business Mano Sports. Kasunod na lumabas para rumampa ang matatangkad at sexing mga model. Suot-suot ang iba't ibang disenyo at kulay ng underclothing. This is so boring. Tignan mo yung isang babae. Parang butete. Ang laki ng tiyan. Inis na bulong ni Fleury sa katabi niyang si Ariel. Naroon ang dalawa nakaupo sa VIP seat, sa unang hilera ng mga upuan. Shut up, Fleury. Manood ka na lang. Mahinahong tugon nito.
Bakit ba kasi hindi tayo nakasali sa lintik na fashion show na yan? Patuloy na reklamo ng dalaga. Magpasalamat ka na lang na invited tayo. Umirap ang iritang-iritang si Flary. Ladies and gentlemen, our next model is indeed the top model, with experience of working with the top designers at New York Fashion Week and Paris Fashion Week. Let's give a warm of applause to our star model, Rose. Mas umingay ang palakpakan lalo na nang mamatay ang ilaw na ipinagtaka ni na Flary at Ariel. Sino naman yung pabida na yan? Bisit na sambit ni Flary. Hanggang sa muling may tumugtog ng malakas at nakakaindak. Nagliwanag ang ramp stage. Nilingan ng lahat ang isang babaeng taas noong nakatayo sa dulo ng mataas na entablado. Malayo pa man ay malakas na ang dating ng estrangherang may magandang hubog ng katawan, habang suot ang pulang lingerie sexy dress na may nakapatong na manipis na roba. Umuugong ang palakpakan at sipol. Ngumiti ang kumpiyansang si Rose habang naglakad ng nakataas ang noo. Matigas ang magkabilang binti niya sa bawat hakbang, kahit nasuot ang matataas na takong. Sumasalampitad ng nasasalubong niyang hangin ang maikli at kulay blonde niyang buhok, bago tinapangan ang mga mata. What the hell? Napatayo si Flary habang ang tingin niya ay nasa dating kaibigan na patuloy sa paglalakad sa runaway. Is that Rose Ann? Sambit pa nito. Hindi naman makapaniwala si Ariel habang hindi magawang tumayo at tulala lang na nakatingin sa dating asawa. Maarting nag-iwan ng halik sa hangin si Rose Ann sa mga manunood bago muling umikot pabalik. Rose Ann? Paano ka napunta dyan? Takang tanong ni Flary dahilan para lapitan ito ng event security guard. Ma'am, bawal hong magsisigaw dito. Doon na ho tayo sa labas. Hila-hila nito ang braso ng dalaga. Sandali, bakit narito ang basurang babaeng yon? Patuloy si Flary sa pagwawala. Nakuha na nito ang lahat ng atensyon ng mga manunood at nagsisimula na rin ang mga itong magbulungan. Ma'am, lumabas na lang ho kayo. No. Hinaklit ni Ariel na nakabawi na sa pagkakabigla ang braso ng nagwawalang si Flary. Stop making a scene here. Gigil na bulong pa nito sa nobya. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita ang asawa mo? Si Rose Ann yun. Kahit magpakulay pa siya ng buhok ng pula o blue, makikilala ko siya. Galit na singhal nito. We'd better go out. Si Ariel niyang kumaladkad kay Flary palabas ng arena. Nauuna sa pagrampa si Rose, kasunod pa ang babae at mga lalaking modelo. Naroon siya sa gitna. Tinatanaw sina Flary at Ariel na iginigiya palabas ng mga guard. Isang magandang ngiti ang nagawa niya habang maarting pumapalakpak. Ang bongga-bongga mo kanina, Miss Rose. Napangiti si Rose nang salubungin sa backstage ng tuwang-tuwang binabaeng personal assistant na si Pamela. Good job, Rose. Lumapit sa kanya ang sikat na fashion designer. Nakipagbeso siya rito. Salamat sa pagtanggap ng invitation ko for this show. My pleasure, Miss Rebecca. Muli silang nagyakap. Bumalik si Rose sa dressing room para magpalit ng damit. Pagkatapos umupo ay humarap siya sa salamin. Seryoso niyang pinagmamasdan ng sarili. Inayos niya ang hibla ng buhok. Napangiti siya ng maalalang pinalaya sa event ang dating asawa at kaibigan niya. Rose, may bisita ka. Pumasok si Pamela na may makahulugang ngiti. Kumurap ang mga mata niya nang makitang kasunod nito ang isang lalaking pormalang suot na suit. Dahan-dahan siyang tumindig. Napatingin siya sa dala-dala nitong pompon ng pulang bulaklak. Congratulations! Iniabot ni Rio ang bouquet ng bulaklak kay Rose. Thank you, Rio. Seryosong naghinang ang mga mata nila ng gwapong bilyonaryo. Kunwaring naglinis ng lalamunan si Pamela para basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Magtitingin na lang ba kayo? Tanong nito. Napailing si Rose.
Yumuko para pagmasdan ng magandang mga rosas. I'm so proud of you. Muli niyang binalikan ang tingin ng binatang nananatiling nakatingin sa kanya. Look at you now. Malayo na ang narating mo. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung wala ka. Pinagkatitigan niya ang magagandang mga mata ng kaharap. Kaya maraming salamat, Rio. Come as you are always, Rose. Naging asiwa ang pagitan nila hanggang sa magsalita si Rio. If you're ready to go, naghihintay ang kotse sa labas. Saad nito. Susunod na kami ni Pamela. Sagot niya. I'll wait for you both outside. Nahihiya naman siyang tumango. Sinundan na lamang niya ng tingin ng paalis na bilyonaryo. Si Mr. Nobleza naman ang bagal, hindi ka pa hinalikan. Nangihinayang nasambit ni Pamela nang sinimulang bitbitin ng mga gamit niya. Hindi ganong lalaki si Rio. Pero ang tagal niyo nang nagtitinginan lang. Reklamo pa rin ito. Huwag mong sabihing iniisip mo pa rin ang dati mong asawa. Natigilan naman siya. Iniisip mo pa nga? Untag ni Pamela. Oo, iniisip ko pa rin siya. Iniisip ko kung paano siya pahihirapan at ang kabit niya. Patuloy niya. Rose! Rose! Sa labas ay sinalubong niya ang ilang mga tagahangang naghihintay at bumabati sa kanya. Ngiti at pasasalamat ang sinukli niya sa mga to hanggang sa may sumigaw. Rose Ann! Pinanatili niya ang ngiti sa labi niya. Hinawi ni Fleury ang mga taong nakapalibot sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila ng dating kaibigan. Ikaw nga si Rose Ann. Anong eksena yung kanina? May ngiting pinagmasdan lamang niya si Fleury na hindi mailarawan ng galit. At bakit ka nasa ibabaw ng stage? Last time I check on you, nasa basurahan ka lang. Sarkastikong dagdag pa nito. Nagbulungan lang ang mga tao sa paligid. Kahit wala pa siyang gawin ay nagmumukhang katawa-tawa na ang babae. Ayaw mong sumagot Nilapitan siya nito. Akmang hihilain sa buhok. Rinig niya ang dismayadong reaksyon ng mga tao. Hoy! Ikaw na impakta ka? Si Pamela ang matapang nung humarap kay Fleury. Lumayas ka dyan, baka hindi kita matansya. Dinuro pa ni Fleury ang personal assistant. Akmang sasagot si Pamela at lalapit ang ilang security guard. Nang kalmadong pinigilan ni Rose. Natahimik ang lahat. Siyang humarap sa dating kaibigan. Sorry, but I think you're mistaking me for someone else. Ngumiti pa siya rito. Natatawa sa inis si Fleury. Anong? And it's Rose, not Rose Ann. Putol niya kaagad. Nagkakilala na ba tayo? I am sorry if I don't remember you. Dagdag niya. Sinulyapan niya ang parating na dating asawa. Ano bang ginagawa mo? Hinawi nito si Fleury bago sinalubong ang tingin niya. Sorry for her behavior. Ngumiti siya rito. Nakita niyang takot kay Ariel, kaya mas tinamisan pa niya ang ngiti. It's okay. Tingin ko napagkamalan lang ako ng kung sino ng wife mo. She's not my wife. Sagot kaagad nito. Oh, sorry. Your girlfriend maybe. Siniko ni Fleury si Ariel. Anyway, I'm Rose, a model from New York. Hindi ko kayo kilala pero pwede ko naman kayong kilalanin kung gusto nyo. Hindi siya si Rose Ann. Bulong ni Ariel kay Fleury. Hindi siya ganyan. At kung may nakakakilala man sa asawa ko, ako yon. Correction, dating asawa. Sagot ni Fleury. Rose. Lumapit si Rio sa kanya dahilan para sulyapan ito ng dalawang kaharap. Agad na umabrisyete si Rose sa bilyonaryo. What's happening here? Pinagkamalan lang nila ako, no big deal. Maarte pa siyang humilig sa balikat ni Rio. Bago sinulyapan ng asawang pinagmamasdan sila. We have to go. Baling ni Rio sa kanya. Okay. Nginitian niya ang dalawa. Kailangan na naming umalis.
Again, it's Rose. And you are? Inilahad niya ang kamay kay Fleury, na nakataas pa rin ng isang kilay. She's Fleury, and I'm Ariel. Ang asawa niyang tumanggap ng nakabitin niyang palad. Nagkatitigan silang mag-asawa. Pinisil niya ang palad nito bago ngumiti. It was nice to meet you both, and who knows, baka magkita tayo ulit. Masigla niyang sambit bago iginiya na maglakad si Rio. Nanatili siyang nakangiti. Nang lumampas doon ay tila nang hina ang mga tuhod niya. Agad siyang inalalayan ng binata. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito nang hawakan siya sa magkabilang braso. Nangingilid ang mga luha niya. Nilinga niya kung saan iniwan ng mga taong dahilan kung bakit nagbalik siya matapos ang ilang taon. Kailangan kong maging maayos sa Rio dahil nagsisimula pa lang ako. Napatingin siya sa bilyonaryo nang hawakan ito ang kamay niya. Nandito ako at katulad nun, sasamahan kita. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Katulad nung una na inalok siya ng tulong. Maraming salamat, Rio. Hinawakan nito ang buhok niya at hinaplos. You've had a long day. You have to get some rest. Tumango naman siya. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. May ngiting sumakay doon si Rose. Gigil na sinulya pa ni Fleury si Ariel na nakatanaw sa dalawa na sumakay ng sasakyan. Miss Rose, laman ka ng headline. Nagmamadaling lumapit si Pamela. Ibinigay ang tablet kay Rose na nag-aalmusal sa balkonahe. Thanks, Pamela. Kinuha niya iyon at tinignan. Hindi lang yun, Miss Rose. Nasa headline din ng insecure ang ahas na si Fleury. Napangiti siya nang mabasa ang kahihiyan na ginawa ng dating kaibigan na binabatikos ng publiko. Good morning. Lumapit si Rio sa mesa. Tumayo naman siya para ipaghanda ito ng pagkain. Good morning! Matamis niyang bati. Thank you. Pasasalamat ng bilyonaryo nang asikasuhin siya ng pagkain ni Rose. Tigre sa iba, pero parang maamong aso sa pag-aasikaso sa inyo? Parinig ni Pamela habang kinikilig silang pinagmamasdan. Isang bantang tingin ang ibinigay ni Rose sa PA. Kaya lang ito huminto. Sabay na tayong pumasok? Tanong sa kanya ni Rio. Yes, I'll just get ready. Matapos lumabas ng kwarto, ay dumiretso na siya sa labas ng bahay. Naroon na ang binatang naghihintay sa labas ng kotse. Huminto siya at pinagmamasdan ng lalaking naging malaking parte na kung sino siya ngayon. Ang hindi nagdamot ng tulong sa kanya. Simula noon hanggang ngayon, nang tanggapin niya ang kamay nito ng gabing iyon, ay hindi siya nagkaroon ng alangan. Hindi man niya ito kilala ng husto. Ramdam niyang mabuti itong tao. Hindi katulad ng asawa at kaibigan niya, na akala niya'y matagal niya nang kilala pero hindi pala. Napalingon si Rio sa pwesto ni Rose. Let's go? Nahihiya siyang lumapit dito. Nang humangin ay napapikit siya. What's wrong? Napuwing yata ako. Sagot naman niya habang hindi maimulat ang mga mata. Let me see. Marahang ibinaba ni Rio ang mga kamay niya. Pagmulat ni Rose, ay nasa harapan na niya ang bilyonaryo. Maingat nitong hinihipan ang mga mata niya. Hanggang sa seryosong, mapatitig ito sa kanya. Katulad noon, sa tuwing nasa kanyang mga mata nito, o malapit ito sa kanya, ramdam niyang pagbilis ng tibok ng puso niya. Bumaba ang tingin ni Rio sa labi niya. Kumurap ang mata niya nang makitang inilapit nito ang muka. At bago pa maabot ang labi niya ay mahina niyang pinigilan ng malapad na dibdib nito. Natigilan ang binata at muling ibinalik ang tingin sa mga mata ng kaharap. Umalis na tayo, wika ni Rose. Ibinaba ni Rio ang kamay at lumayo ng kaunti. Alright. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Nang makasakay si Rose ay napapikit siya. Alam naman niya kung sino siya sa buhay nito
At hindi iyon lalampas sa taong tumulong lang dito. Good morning, Mr. Noblaza and Miss Rose. Salubong ng lalaking sekretary ni Rio sa labas ng kumpanya. Sabay silang naglalakad sa loob ng building ng Oro Magazine na isa lang sa kumpanya na pagmamay-ari ni Rio. May naghihintay po sa lobby. Sino? Takang tanong naman ni Rio. Si Mr. Hernandez at Miss Javier po. Tugon ng sekretaryo. Napangiti naman si Roseanne. Nilinga siya ni Rio. They're all yours now. Pagbibigay nito sa dating kaibigan at asawa. Bakit ba kasi tayo nandito? Bulong ng stress na si Fleury kay Ariel. I told you, we need a model. Ako? Hindi ba ako model? Our company's facing a crisis. We're looking for a model with strong influence to help us boost our public image. And obviously, hindi ikaw ang model na yon. Mahinang sagot ng galit na si Ariel, na mas lalong kinagigil ni Fleury. Naabutan nila ang dalawa na mahinang nagtatalo habang naghihintay. Good morning! Magaan na bati ni Rose. Agad na tumindig at pumormal si Ariel nang balingan sila. Hi, Rose. Bati nito. Huminga ng malalim si Rio bago dahan-dahang inalis ang pagkakaabrisyete niya. Nang magharap ay nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. I'll go ahead para makapag-usap kayo. Secretary, please escort them to the conference room. Utos nito sa sekretaryo. Yes, sir. Nasundan na lamang ng seryosong tingin ni Rose ang binatang umalis. I apologize for not arranging a meeting prior to our visit. Paumanhin ni Ariel, kaya lang siya muling napatingin dito. So tell me, what brings the two of you here? We would like to offer you something, Rose. Tugon ng dating asawa. That sounds interesting. Sadyang ngumiti siya kay Fleury na nakasimangot ang muka. We should talk about that. Let's go. Tiningnan niya ang sekretary ni Rio. Magaling itong naunang maglakad na sinundan niya. Please, maupo kayo. Sambit niya ng maarting makaupo sa gitna ng upuan ng bagong conference room. Tumalima naman ang mga to. So ano ngang i-offer mo, Ariel? Ang sarili mo? I would like to take it. Dagdag niya. Tinignan kaagad siya ng masama ni Fleury. Ngumiti siya sa kaibigan. Nagbibiro lang, Fleury. Come on, huwag mo nang isipin na ako ang inaakala mo. Pero anyway, sino ba siya? At hindi mo makalimutan. Tumaas ang kilay nito bago sinalubong ang tingin niya. She's nothing. She's just a piece of trash. Hindi magawang ngumiti ni Rose. Galit ang mga mata niya habang pinagmamasdan ito. Hanggang sa casual siyang sumandal sa kinaupuan. Basura? Ulit niya. For sure, that's not me. Hindi ako basta basura lang. Ngayon, kung wala lang talaga siya, hindi dapat ganyan ang inaakto mo. Rose is right. Sang-ayon ni Ariel, na nilinga si Fleury. Nandito tayo for business, so stop talking about that woman. Tumaas ang sulok ng labi niya, pero ngumiti rin ang salubungin ng asawa ang mata niya. So, bakit nga kayo nandito? We'd like to hire you as the newest model of our company. And I believe we need someone like you as a valuable asset. Why not Fleury? Umikot ang mga mata ng kaibigan. Sa bagay, hindi siya ang model na magpapaahon ng company nyo. No offense. Pwede ba? Sabihin mo na lang kung papayag ka. Angel ni Fleury. Shut up! Pagbabawal ni Ariel. Natawa si Rose dahilan para tignan siya ng mga to. You know what, Fleury? I like you. We can be friends. At ipapakilala kita sa mga kaibigan kong model. Malay mo, maturuan ka nila para maging kilala ka ulit. I am way better than them. But anyway, I'd like to meet new friends. I would not decline your offer. Tila nag-iba ang ihip ng hangin. Naging good mood kaagad si Fleury. Sa bagay, sa pagkakakilala niya sa dating kaibigan,
ay gusto nito ng mga ganoong klase ng atensyon at koneksyon. Friends? Tiningnan ni Rose ang nilahad nitong palad. No, we're besties. Tinanggap niya iyon at ngumiti. Does this mean payag ka ng maging newest model namin, Rose? Tanong ni Ariel. Kapag hinalikan mo ang dulo ng kuko ko. Napunit ang aliwalas ng mukha ng dalawa buhat sa narinig sa kanya. Hanggang sa peke siyang tumawa. Just kidding! Saad niya nang tumayo. Alangan ang ngiti ng kaibigan at asawa. Inilahad niya ang palad kay Ariel. Offer accepted. Nakangiti itong tumindig. At nangakmang kukunin ang palad niya, ay niyakap niya ang asawa. Kahit masuka-suka. Sinulyapan niya si Fleury na nanlalaki ang mga mata. Agad na hinila nito si Ariel palayo. Relax, Fleury. It was just a friendly hug. Come here. I will give you a warmest hug. Napipilitan itong lumapit sa kanya. Nang yakapin ito ni Rose, ay lihim ang pag-ikot ng mga mata ni Fleury. Kinindatan naman niya si Ariel na nasa likod nito. Magkakaibigan na tayo, ah? Nakangiting sabi niya nang magkalas. Nang makalabas ang dalawa ay otomatikong tumalim ang mga mata niya. Ako ang kaibigang sisipa sa inyo papuntang impyerno. Aniya. Ano? Napatingin si Rose kay Pamela. Magiging model ka sa kumpanya ng dati mong asawa? Oo. Ibig sabihin, magiging malapit na kayong dalawa ng Ariel na yon, Miss Rose? Yes, at gagamitin ko yon para gawin ang plano ko. At kapag iniwan niya na si Fleury para sa akin, itutulak ko sa basurahan ng ahas na yon. Pagkatapos, makikipagbalikan ka sa tunay mong asawa? Hindi na itinuloy ni Rio ang pagpasok sa opisina ni Rose. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, mabigat na hininga ang pinakawala ng binata nang sumandal ito sa pinto. Smile! Nice! One more shot! Tuwang-tuwang photographer kay Rose na nagpo-pose. Sunod-sunod ang kislap ng kamera. Puno ng paghanga naman itong pinagmamasda ng mga staff ng kumpanya ni Ariel. Nagtatrabaho sa set para sa photoshoot. Kamukha niya talaga si Ma'am Rose Ann, ano? Oo, ang kaibahan lang ay hindi ganyan ka-confident ang asawa ni Sir Ariel noon. Pero wife material talaga. Magkamukha sila pero malayong ugali nila sa isa't isa. Hoy, magsilayas nga kayo rito. Pagtataboy ni Fleury sa mga naririnig na empleyado. Binangga nito si Ariel na nakahalukip-kip at nanonood kay Rose. Enjoy na enjoy ka dyan. Gusto mo ng popcorn? Sarkastikong tanong ng dilaga sa nobyo. Tumahimik ka nga. Nagsimula ka na naman. Inis na humarap si Ariel. Tignan mo kasi ang sarili mo. Halos hindi na naalis ang mata mo sa bagong model na yan. Ni hindi mo na nga alam na nakalapit na ako sa'yo. Narito ako sa kumpanya para. Sinong niloko mo? Itinulak pa ni Fleury ang dibdib ni Ariel. Bestie! Nakangiting lumapit si Rose sa magkaharap na kaibigan at asawa. Hey friends! Thank you naman at full support kayo sa akin. I appreciate it. Matapos iwan ng matalim na tingin ni Ariel ang nobya, ay may ngiting binalingan siya nito. Of course, Rose. You're not just a model. You're a star model. Puri nito. Mahina niya itong hinampas sa braso. Sumusobra na ang papuri mo. Kanina ka pa, Ariel. Maarte pa siyang tumawa. Anyway, my dear bestie, Fleury, may dinner party kami mamaya with my model friends. You will go, right? Of course. Magandang gumuhit ng ngiti sa labi nito. Humakbang na siya pero huminto rin at hinawakan ng binti. Anong problema? Inalalayan kaagad siya ni Ariel. Nagka-cramps yata ako. Nangawit kasi ako sa shoot eh. Nakita niya na inalis ni Fleury ang kamay ng asawa sa kanya. Aray, ang sakit talaga. Patuloy siya sa pag-arte. Pilit na kumawala si Ariel sa pagkakapit ng nobya. At siyang inalalayan. Come here, Rose.
Kinabig nito ang baywang niya. Nang maglakad ay nilingon niya ang gigil na si Fleury. Maliit pang kumaway dito, dahilan para inis itong mapapadyak. Iniupo siya ni Ariel sa isang silya sa waiting room. Masakit pa ba? Yes, sobra. Ginawa niyang nakakaawa ang anyo. Can you massage it, Ariel? Maarte niyang tanong. Kinakabahang sinalubong nito ang mga mata niya. Okay, wag na. Kunwari aalisin niya ang binti nang lumapit ang asawa. Bumaba ito sa tapat niya at sinimulan niyong imasahe. Seryoso niyang pinagmamasdan si Ariel. At wala siyang maramdaman dito kundi puot. Malayong malayo ito sa ginagawa noon. Dahil kahit anong pagod niya sa gawaing bahay noon para pagsilbihan ito, ay hindi man lang ito gumagawa ng paraan para pagaanin ang araw niya. Isang kasambahayang turing nito sa kanya at hindi katuwang sa buhay. Nagtama ang mga mata nila nang tumingala si Ariel. You remind me of my wife. Your wife? May asawa ka na pala? Maang-maangan niyang tanong. Yes. Yun ba yung tinutukoy ni Fleury na kamukha ko? Tumango naman siya. Kung ganon, nasaan siya? I don't know where she is. I am sorry to ask, pero anong nangyari? Isang araw, umalis na lang siya. Muli itong yumuko para ipagpatuloy ang pagmamasahe sa kanya. Hindi na nagpakita. Dagdag nito. Sinungaling. Bulong ng seryosong si Rose. What did you say? Sinalubong ni Ariel ang kanyang tingin. Ang sabi ko, I think I feel much better now. Tumayo na siya kasunod nito. Nang humakbang siya ay napatisod siya ng sabiya. Rose! Sinambot kaagad siya ni Ariel. Nagkalapit ang mukha nila. Halos maduling ang kaharap niyang asawa. Ibinaling niya ang tingin sa labi nito. Why do I always feel like your lips are calling me? Nangaakit na tanong ni Rose. Hinaplos-haplos pa ang braso ni Ariel kung nasaan ang palad niya. Kitang-kita niya ang kaba nito kaya mas inilapit niya ang katawan. Ano bang gusto nitong sabihin? Itinaas niya ang kamay, kunwaring inayos-ayos ang suot nitong korbata. Bakit hindi mo alamin? Napatitig siya sa seryosong si Ariel. Hindi niya inaasahang ganito niya kadali makukuha ang loob nito. Kaya hindi na siya magtatakang madali itong natukso ni Fleury. Lumapit siya sa tagiliran ng mukha nito para bumulong. Pwede ba? Hindi ba magagalit ang kaibigan ko na si Fleury? Patuloy niyang tanong sa mahinang boses. Kinabig nito ang baywang niya. Halos magtama ang tangos ng ilong nilang dalawa. Asawa ko nga noon, walang nagawa. Siya pa. I like it. Hindi ako nagkamali sa'yo, Ariel. Inilagay niya ang dalawang kamay sa batok ni Ariel. Marahan silang nagsasayaw kahit walang tugtog. You know what? Nung nakita kita sa gilid ng stage nung rumampa ako, I know you're really something, Mr. Hernandez. So, doon pa lang pala, attracted ka na sa akin? Presko naman itong tanong. Paano mo nalaman? Ganap na ganap si Rose sa pagpapaikot sa asawa. I don't know. Maybe I can read your mind. Ang totoo, kung hindi ikaw lumapit sa akin, hindi naman ako papayag na maging model mo. Bukod sa palugi ng company mo, hindi ko naman kailangan ng pera mo. Ano palang kailangan mo? Tanong ni Ariel na walang kaalis-alis ang mata sa kanya, na punong-puno ng paghanga sa kanya. Hindi ba sabi mo kaya mong magbasa ng isip? Inukupahanan niya ng kaunting espasyo ang pagitan nila. Akmang hahalika na siya ng asawa nang marinig nila ang parating na si Fleury. Are you there, babe? Dahan-dahang lumayo si Rose kay Ariel. Sumama ka kay Fleury mamaya sa dinner at kukumpirmahin ko kung tama ang nasa isip mo. Babe! Nagmamadaling binuksan ni Fleury ang pinto. Makahulog ang ngiti ang binigay ni Rose sa dating kaibigan. Kakatalikod niya lamang kay Ariel.
Sadya niyang pinunasan ng labi at inayos ang kunwaring nagulong buhok. Kunot na kunot ang noo ni Fleury nang lapitan si Ariel na inaayos ang kurbata. What happened? Wala. Anong wala? Bakit yung itsura mo parang may ginagawang kalokohan? It's all in your mind, Fleury. Nakangiti si Rose ng isakbitang bag. I have to go. Nagtitimpi siyang tinignan ni Fleury. See you at the party, bestie. Tikon ang ngiti nitong tumango. Umabre siya tipa kay Ariel. Thank you, Ariel, for assisting me here. It was a great shoot. Gusto mo, ihatid na kita? That's the sweet of you, pero naghihintay na ang driver ko. Bye! Nang umalis si Rose, sayakmang susunod si Ariel nang pigilan ni Fleury. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anong ginawa niyo rito? Nangihinalang tinignan pa ng dalaga ang loob ng silid. Wala nga. Muli nga alis si Ariel nang hatake ni Fleury. Buong lakas na bumitaw ang nobyo nito bago galit na humarap. Stop acting like you're my wife. Ano pala ako sa'yo, Ariel? Mapait nitong tanong. You are a mistress, so don't think you have the right to question me. You're just a woman I can replace whenever I want. Napangiti si Rose sa narinig mula sa nakasaradong pinto. Humakbang na siya palayo. Narinig niya na ang dapat niyang marinig at nasisiyahan sa roon. Napahinto siya ng matanaw si Rio sa kotse. Akala ko ba si Manong Ernie ang susundo sa akin? Ayaw mo bang ako? Napatitig siya sa binatang bilyonaryo na ngumiti. Kamusta ang photoshoot? Pag-iiba nito. All is well. How about your plan? Humalikip-kip si Rose. Madaling masira ang relasyon nila. Isang ngiti ko lang kay Ariel, sa akin na kaagad siya. Natahimik naman si Rio. Yung party mamaya, sinong kasama mo? Tanong nito. I can escort you. I want to go home alone. Putol niya kay Rio. Hinawakan niyang balikat nito at ngumiti. May plano ko ngayong gabi. Are you sure kaya mo na? Tumango siya. Kaya ko. Kayang-kaya. All right. Naroon din naman ako sa party pero hindi mo na kita lalapitan para hindi masira ang plano mo. Salamat, Rio. It's my joy to help you. Habang pinagmamasdan ni Rose si Rio, ay kitang-kita niya ang pagkakaiba nito at ng asawa. Niwala sa kalahati si Ariel ni Rio. Walang-wala sa kalingkingan ng binata. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng maraming pera, negosyo at mga koneksyon, nanatili itong mapagkumbaba at bukas ang palad na tumulong. Ito ang naging pag-asa at liwanag niya noong lugmok siya sa buhay. Miss Rose, ikaw na talaga ang Diyosa. Bulalas ni Pamela nang bumaba siya ng hagdan, matapos isuot ang hapit na hapit at kurbang-kurbang eleganteng bestida. Salamat, Pamela. Magaling kang mag-makeup kaya na-achieve ko to. Ngumiti siya ng natural sa personal assistant. Rose, ready na ang kotse. Natigilan si Rio nang makita siya. Nangingibabaw din ang gwapo nito sa suot na suit and tie. Sir, ang ganda no? Nakangiting sambit ni Pamela sa amo. Tumango naman ang binata. May maliit na ngiti si Rose nang lumapit kay Rio. Napansin niya ang suot na bow tie ng bilyonaryo. Why? Hinawakan naman iyon ng binata pero hindi nito iyon nakikita at hindi nito iyon naayos. Napatingin ito sa kanya nang magaan niyang hawakan ang braso nito. Ako na. Dahan-dahang humarap sa kanya ang bilyonaryo. Maingat niyang inayos ang bow tie nito. Yan, ang gwapo mo lalo. Casual niyang puri. Napangiti ang bilyonaryo. Ikaw din, Rose. You're always stunning. Parang gusto kong bawiin na hindi ako ang magiging escort mo tonight. Seryoso niyang sinalubong ang mga mata nito. May usapan kami ni Ariel. Mabilis na naglaho ang ngiti ni Rio. Alam mo naman kung bakit ko to ginagawa, hindi ba?
Of course. Sagot nito at umatras palayo sa kanya. I know that. I know my place. Rio, I'll go ahead. putol nito at tumalikod na. Isang malalim na hiningang nagawa ni Rose. Malungkot na nasundan na lamang niya ng tingin ng bilyonaryo. Miss Rose, kailangan mo nang pumunta ng party. Alangang paalala ni Pamela. Itinuwid niya ang likod ng tumango. Dahan-dahan ang hakbang ni Rose nang pumasok siya sa hall ng hotel. Naroon ang halos nasa alta sosyedad. Napalinga ang lahat ng mga ito sa kanya. Mabilis siyang ngumiti. Kasing pula ng labi niya ang suot-suot niyang gown. Rose! Sinalubong siya ng ilang kilalang modelo na kanyang kaibigan. Kahit wala ka sa runaway, you always stand out. Your beauty is truly undeniable. Bati ng isa. Hinawakan niya ito sa kamay. Lahat tayo may angking ganda. At kung nasa paano natin yung dalhin ng sarili. Payo niya. Hanggang sa mapatanaw siya sa isang mesa. Napakurap siya nang makita ron si Rio na tumutungga ng alak. Agad itong umiwas ng tingin. Dama niya ang bigat ng dibdib. Sa ilang taon nilang magkakilala ay kilala niya na ito. At sigurado siyang malungkot ang bilyonaryo. My bestie, Rose! Otomatikong nag-iba ang mukha niya nang marinig ang boses ni Fleury. Bago umikot ay, nagplaster siya ng ngiti sa labi. Bumeso ito sa kanya dahilan para masulyapan niya si Ariel sa likuran nito. Agad itong ngumiti sa kanya. Nang magkala silang magkaibigan, ay nagtungo siya sa asawa. As always, you look handsome, Ariel. Labas sa ilong niyang puri nang napipilitang yumakap dito. Wala namang nagawa si Fleury kundi manatiling nakangiti, lalo na't kaharap ang mga kilalang modelo. You smells good too. Bulong niya sa tenga nito. Nang magkaharap silang mag-asawa, ay pasimple siyang binalya ni Fleury. Kumapit ito kay Ariel na ikinangiti niya. Fleury, here are my good friends. Pinanatili ni Rose ang ngiti. Friends, here is my newfound bestie, Fleury. Pakilala niya rito. Isa-isang nagbeso ang mga kaibigan niya habang nakangiti siyang nanonood. Fleury is looking for new friends. Wala na kasi siyang kaibigan. And look at her, nakakaawa naman. Dagdag niya. Sinulyapan siya ng dating kaibigan habang nagtitimpi ang anyo. Wala siyang kaibigan? Lumipas na kasi ang limelight niya as a model, so she might not get as much attention anymore. Sagot niya sa malungkot na boses. That's not true. Akmang kukontra si Fleury nang hawakan niya ang braso nito. Umabrisyete siya sa kaibigan ng gigil. Huwag ka nang mahiya na sabihin ng totoo. Magkakaibigan na tayo rito, right girls? Ang mga luma talaga pinapalitan ng bago. Makahulugang patuloy niya. Yes, Fleury. That's just the reality of being in this fashion industry. Sang-ayon naman ang kaibigan ng tingnan ng kabit ng kanyang asawa. Iniwan ni Rose si Fleury sa mga kaibigan bago sinulyapan si Ariel na hindi naaalis ang atensyon sa kanya. Naglakad siya palabas ng hotel. Sinamantala naman niyon ni Ariel habang nakikipag-usap ang nobya ay sumunod ito kay Rose. Nang makatalikod ang dalawa ay doon lamang tumalim ang tingin ni Fleury. Ibinaba naman ni Rio ang baso ng alak habang pinapanood ang mga to. Rose. Huminto siya sa harap ng Fountain Hotel sa labas. Nang humarap ay pinaganda niya ang mga mata kay Ariel. I'd like to read what's on your mind tonight. Lumapit ito. Huminto sa tapat niya. At ang nababasa ko ay gusto mo rin ako. Nararamdaman mo rin ba ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa ating dalawa? Diga ng asawa niya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Yes, Ariel. I feel like I've known you even before. Ang buong akala ko, ako lang ang nakakaramdam nito. Niyakap siya ni Ariel. Agad na umikot ang mga mata niya. Muli niyang hinarap ang asawa.
I knew it. Pinagtagpo tayo ng tadhana, Rose. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Mas lalo niyang ginalingan umarte. Inilapit nito ang muka sa kanya at inihilig. Hanggang sa matanaw niya si Rio na palabas ng hotel. Natuod siya habang magkatugma ang kanilang paningin. Kita niya rito ang sakit dahilan para mangilid ang mga luha niya. Kasunod nito ang nagmamadaling si Fleury, na tila may hinahanap. Napatingin siya kay Ariel. Napalapit na ang labi sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Otomatikong lumayo si Rose, bago pa man magdikit ang labi nila ng kaharap. Sumusugod si Fleury. Hinila siya agad palayo sa nobyo nito. Ariel! Maarteng tawag niya. Pinigilan kaagad ito ng asawa at itinulak. Napunta sa sementong sahigang kaibigan. Nagkunwaring naiiyak si Rose nang makitang palapit sa kanya si Ariel. Ariel, seriously? Hindi makapaniwalang tanong ni Fleury. You're cheating on me? Hinawakan ni Ariel ang kamay niya at pinakita rito. Yes. No! It's a yes, Fleury. Hindi na kita gusto. Hindi na ikaw ang gusto kong makasama. At sino nang gusto mo? Galit na tanong ng kaibigan habang nanatiling nasa sahig. Yang kamukha ng asawa mo? Oo. Si Rose na ang gusto ko. How could you do this to me? I gave everything to you. Tapos, we're done. Putol ni Ariel bago bumaling kay Rose. Come with me. Alok nito pagkatapos marahan siyang hinila. Ariel, come back here! Nanggagalaiting sambit ng kaibigan na hindi magawang tumayo. Nakangiting umabrisyate si Rose kay Ariel. Napunit din ang ngiting tagumpay sa labi niya nang makita si Rio. Seryosong sinulyapan nito ang braso nilang magkaangkla. Kumurap ang mga mata niya kasabay ng paghinto ng paa. Kailangan mo siyang kausapin? Tanong ni Ariel sa kanya. Isang masamang tingin pa ang ibinaling sa bilyonaryo. Rose. Ulit nito. Sinalubong niya ng tingin ng asawa. No, I don't need to. Hirap iyong lumabas mula sa kanyang bibig. Let's go. Tuwid ang tingin niya nang lampasan si Rio. Nakabiti ng mga luha niya nang maglakad. Hinawakan ng nakangiting si Ariel ang kamay niya sa tapat ng kotse nito. Wala siyang makita ng bakas na naapektuhan ito sa nangyari kay Fleury. At habang pinagmamasdan niya ang asawa, ay siguradong ganito rin ito kabaliwala ng lokohin siya. Why? Aren't you happy? Tanong nito. Ariel, hindi ka man lang ba nakokonsensya para kay Fleury? Why would I? Natigilan naman siya. Kasama na kita ngayon, Rose. And that's all that matters. Niyakap siya nito hanggang sa may humila sa kamay niya palayo kay Ariel. Rio? Naroon ang nagtitiimbagang na bilyonaryo. Mahigpit na hawak ang palad niya. Bitawan mo nga siya. Akmang susugurin nito ni Ariel nang harangin niya. Hindi niya maitago ang galit sa mga mata niya. Dahil kung sasaktan nito ang binata, ay hindi niya masisiguradong hindi niya mabubunyag ang katotohanan. Sino ba siya sa buhay mo, Rose? Tanong ng asawa. Marahan niyang nilinga si Rio na hinila na lamang siya paalis. Magkita tayo bukas. Nagawa pa niyang bumaling kay Ariel nang hilain siya ng bilyonaryo. Sumeryoso siya nang makalayo sila sa asawang walang nagawa, kundi panoorin na lamang sila. Rio! Tawag niya rito habang patuloy ito sa paglalakad na hawak ang kamay niya. Rio! Ulit niya nang huminto. Kaya lang ay marahan na binitawan ng binata ang palad niya. Doon lang bumaba ang dibdib nito. Anong problema? Tanong ni Rose. You know what the problem is. Diretsong sagot ni Rio nang humarap. Kumurap ang mata niya nang magtama ang tingin nilang dalawa. Rio! Hindi ko kayang makita kang kasama siya. Pag-amin nito. Kinurot naman ang puso niya sa narinig.
I couldn't bear seeing you with someone who hurt you. Naiiyak niyang hinawakan ng kamay nito. Alam mo kung bakit ko to ginagawa, Rio. I know. Kaya ako nagkakaganito, Rose. Paano kung mapahamak at masaktan ulit? Hindi na ako ang Rose na masasaktan nila. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Nanatili itong tinitigan siya. Napayuko siya kasabay ng pagtulo ng luha. Mahirap din para sa kanyang sitwasyon, pero kailangan niyang magpakatatag. Lumambot din ang anyo ni Rio nang lumapit ito. Sinapo ang magkabila niyang pisngi at inangat. I know you're a strong woman, but I can't help but worry. Hindi pa ako tapos sa mga plano ko. Can you just change your plans for me? Can you just stop this and come with me? Napatitig siya sa masuyong mga mata ni Rio. Hayaan mo na sila at sumama ka sa akin. Pigilang iyak niya bago marahang umiling. Dahan-dahan pa muling iniyuko ang ulo dahil hindi niya magawang titigan ang mga mata ng bilyonaryong puno ng sinsero. Roseanne. Hindi pwede. Putol niya rito. Hindi ako pwedeng sumama sa Rio. Bumakas ang lungkot sa mukha ng binata. Bakit? Dahil sa asawa ko. Do you still love him? Kasal pa rin ako sa kanya at ang sumama sa'yo ay magiging mali. Sa batas, lalo na sa mga mata ng Diyos. Dahan-dahang naibaba ni Rio ang mga kamay. So tama ang makasama ka ulit sa estranged husband mo? Is that it? Tanong ng bilyonaryo. Hindi naman niya makuhang sumagot. I guess, nakapili ka na, Roseanne. Kahit masakit sa dibdib, ay pinanood ni lamang niya ang pagtalikod at paglayo ng lalaking ayaw sana niyang masaktan. Alam niyang may espesyal itong lugar sa puso niya, pero hindi pa siya tapos sa kanyang laban. Feel at home, Rose. Tiningala ng nag-uulap na mga mata ni Rose ang bahay ni Ariel, na dati niyang naging tahanan. Hindi rin ito nakatiis at tinawagan siya kagabi. Inalok na dalhin siya sa bahay nito kaya narito siya kinaumagahan. Dito tayo magsasama, nagustuhan mo ba? Ngiting-ngiting tanong ng asawa na inakbayan pa siya. Gustong-gusto. Halika na. Pasimple ang paglayo niya rito nang igiya siyang pumasok sa loob. Nang makatapak ang mga paa niya, ay ramdam niya ang pagsikip ng kanyang dibdib. Sa malawak na sala ay tila nakita niya ang sariling nagkukumahog maglinis. Nang luminga sa kabilang banda, ay naroon ang kusina kung saan niya inihahanda ang pagkain ng buong pagmamahal para sa asawa. Maraming ipinapaalala ang lugar na to sa kanya. Ang bahay na ito ang saksi sa pagod at luha niya matapos pakasalan ng asawa, na sa kabila ng lahat ay nagawang manloko at nawala ng pagrespeto at pagmamahal sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Rose ang pumatak na luha nang lumingon si Ariel. Mas lalong nadagdagan ng kagustuhan niyang magpatuloy sa plano. Nandito ang magiging room natin. Dinala siya nito sa master's bedroom. Ariel, seryosong tawag niya rito. Bakit? Mabilis itong lumapit sa kanya. Nalaman ko na kasal ka pa rin pala. I don't want to be a mistress. Can you file an annulment? Sure. Tatawagan ko ang abogado ko. Akma siya nitong hahalikan ng pigilan niya. Tawagan mo muna, and you'll get a reward after. Ngumiti pa siya rito. Okay. Tuwang-tuwa na sagot ni Ariel. Kinuha ang cellphone at tumalikod sa kanya. Si Rose ay nagtungo sa side table sa tabi ng kama. Kinuha niyang picture frame kung nasaan si Fleury. Binuksan niya rin ang closet kung nasaan ang mga damit nito. Oras na para maglinis ng basura. Uwi ka niya nang humisi. Binitbit iyon at lumabas ng bahay. Napangiti siya nang sa paglabas ng gate ay saktong pababa ng sasakyan si Fleury. What the hell? Galit na tanong nito nang makita ang bitbit niya. Hi, my dear bestie. Bakit mo dala-dala ang mga damit ko?
Well, plano ko sanang mag-garage sale. What do you think? Ngumiti pa siya ng nakakaasar sa kaibigan. Buisit ka! Bakit hindi ang sarili mong ibenta mo? Tutal, mga agaw ka. Bitawan mo nga yung damit ko! Bago pa makalapit si Fleury, ay hinagis niya na ang damit sa mukha nito. Oops, sorry. Walang hiya ka! Lumapit ito takmang sasampalin siya pero mabilis niyang pinigilan ang pulsuhan nito. Naghinang ang mga mata nilang parehong punong-puno ng galit sa isa't isa. Hindi mo na ako masasaktan. Hindi na ulit, Fleury. Stay away from Ariel. Paano ko lalayuan ng lalaking lapit ng lapit sa akin? Binalya niya ang kamay nito pagkatapos ay humalukip-kip. Ang sabi niya sa akin, nakipaghiwalay na siya sa'yo. So bakit ka nandito? Tingin mo, papayag ako na basta na lamang niyang itapon? Ngumisi ang hindi sumusuko na si Fleury. Ako na ang mahal ni Ariel. At kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago yon. In fact, he decided to file an annulment. Annulment? Oo, sa dati niyang asawa. Ang sabi ko kasi, ayokong maging katulad mo. Ayokong maging kerida. Nagngingit-ngit naman ito sa galit. Anong pakiramdam na mapunta dyan sa posisyon mo? Sinugod siya nito at sinabunutan. Hindi naman siya nagpatalo. Napahiga si Fleury na kaagad niyang sinakyan. Hindi niya pinakawala ng kaibigan. Stop it! Nang marinig niya ang sigaw ni Ariel ay umarte si Rose. Ariel, help me! Sinugod ako ng babaeng yan! Itinayo siya ng asawa. Ariel! Shut up, Fleury! Tumindig ang gulong-gulong buhok na si Fleury. Pero nilapitan ito ni Ariel. Dinala palabas ng gate. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Ariel, saan ako pupunta? Natigilan si Rose habang pinagmamasdan ng kaibigan na umiiyak. Alam mong ikaw lang ang meron ako. Dagdag nito na nagpakurap sa mga mata niya. Bumabalik lahat ng iyon sa alaala niya. Lumayas ka na. Nagdadabog na isinarado ni Ariel ang gate bago humarap sa kanya. Let's get inside. Iginiya siya nitong pumasok sa loob ng bahay. Ariel! Iyak ni Fleury habang nakakapit sa gate. Nakaupo sa sofa si Rose nang dumating si Ariel. Inabutan siya nito ng baso ng tubig pagkatapos ay bumaba. At hinawakan siya sa kamay. Are you okay? Paano mo nagagawang hayaan magdusa ang ibang tao ng dahil sa'yo? Sa halip na sumagot ay iyon ang kanyang naging seryosong tanong. What? I'm just curious, Ariel. How could you let someone suffer because of you? I don't know what you're talking about. Patay mali siya pa nito. I'm sure na ganito rin ang nangyari sa asawa mo nang malaman niyang affair niyo ni Fleury. I don't care about her. Pero asawa mo siya. Garal-gal at mariin niyang katwiran. Hindi ko siya mahal. Natigilan si Rose. Hindi ko rin mahal si Fleury. I don't know. Hinagod nito ang ulo ng tumindig. Hindi mo alam kasi hindi ka naman talaga marunong magmahal, Ariel. Makasarili ka at ang turing mo sa mga babae madaling palitan. Prangka niya rito na halatang ikinagulat nito. Agad niyang kinuha ang bag. Walang paalam na umalis ng bahay nito. Mabilis ang pagmamaneho ni Rose. At nang matanawang nasa tabi ng kalsada na si Fleury, ay huminto siya bago bumaba ng sasakyan. Dahan-dahan siya nitong binalingan, dala-dala ang mga gamit nito. Ano pang ginagawa mo rito? Wala lang. Tinitignan ko lang kung bagay ka sa basura. At parang perfect ka nga rito. Sinipat niya pa ito ng tingin bago ang basurang nakatambak. Masaya ka na? Nakuha mo na si Ariel. Sinong may sabi na kasiyahan kong makuha ang walang kwentang lalaking yon? Napakunot noo si Fleury. Huminga siya ng malalim at kasywal na humalukip-kip. Well, inikot ko lang ang mundo nating dalawa. What do you mean? Takang tanong nito. Ngumiti siya sa kaibigan. Akala mo kasi nun panalo ka na, kahit na hindi pa naman tapos ang laban.
Ano ba ang tinutukoy mo? Diretsuhin mo na nga ako? Gigilang kinakabahang si Fleury. I really thought you were that smart. Pero hindi mo pa rin pala gets. Kunot ang noo ng kaibigan niya sa ilalim ng tirik na araw. Sinalubong niya muli ng tingin si Fleury. Look at me. Titigan mo kung mabuti. At kung sino man ang inakala mo noon, ako yon. Sandali itong natigilan bago itinaas ang kamay. Walang hiya ka! Mabilis niya itong pinigilan. Correction, ikaw ang walang hiya sa ating dalawa. Mariin niyang hinawakan ng palapulsuhan ni Fleury. Galit itong tinitigan. Hello, my dear bestie. It's not Rose, but it's Roseanne. Si Roseanne na kapag hinawakan mo, may tinik at ikaw ang masusugatan. Nagpa-blond lang ako ng buhok. Naniwala ka ng ibang tao ko? Lumapit siya ng lumapit dito, habang takot at patuloy itong umaatras. Sa bagay, magkaiba naman talaga ang dating Roseanne kay Rose. Pero masyado kang stupida para maniwala. Ngumiti siya kay Fleury, na naiiyak na sa galit. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam na nandito ka? Anong pakiramdam ng sakit na dinala ko noon ng dahil sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong, habang nangingilid ang luha sa puot. Tila napipi ang kaibigan hanggang sa napaupo sa mga basura. Makukuha mo ang nararapat sa'yo, Fleury. Tiningala siya nito. Naging sayo si Ariel dahil sa nakaw. Mawawala siya sayo sa ganung paraan. At sinasabi ko sayo ngayon, hindi ka niya minahal. Habang kaharap ko siya kanina, wala akong nakitang pagsisising meron siya. Ngumiti siya ng malungkot dito. At doon mo pinagpalit ang pagkakaibigan nating dalawa. Kumurap ang mga mata nitong paluhana. At sana, simula na to na hindi mo yon gawin muli sa iba. Ngayon na ikaw na ang nasa basurahan, sana may makapulot sa'yo at ipakita ang tunay mong halaga. Nanginginig na tumalikod si Rose. Roseanne! Garalgal na tawag nito pero pinatigas niya ang liig na hindi luminga. Ito na ang magiging tuldok sa kanilang magkaibigan. Tapos na siya sa pagbabalik ng ginawa nito sa kanya. Dahil aaminin niya, naapektuhan siya sa nangyayari kay Fleury. Naaalala niya ang sarili dito. At ang hiling niya ay sana, wala nang ibang babae ang makaranas ng lungkot at sakit na yon. Tinraidor at sinaktan man siya nito, hahanapin niya ang kapatawaran para dito. Miss Rose! Pagod siyang ngumiti kay Pamela. Si Rio, tanong niya. Tumawag sa akin, dun muna raw siya sa hotel. Napapikit siya at nasapo ang noo. Nag-away ba kayo, Miss Rose? Seryoso niyang binalingan si Pamela. Masamang tao ba ako para piliing maghigante? Miss Rose, iba-iba naman tayo. Kung sa iba, mali. At sa'yo, yun ang paraan mo para mabawasan ng galit. Sino kami para husgahan ka? Hindi namin alam ang paghihirap na naranasan mo. Pero ang tanong lang dito, masaya ka ba na iparanas yun sa iba? Umiling siya nang tumulo ang luha niya. Hindi. Mas nagpapabigat ng puso kong makita ang katulad ni Fleury na nasasaktan tulad ng naranasan ko. Dahil binabalik lang sa akin yun lahat. Lahat ng gusto ko nang kalimutan. Alam kong mabuti kang tao at siguradong yun lang din ang gustong sabihin sa'yo ni Mr. Nobleza. Pagtukoy nito kay Rio. Umiiyak siyang niyakap si Pamela. Naghihintay si Ariel sa parking lot sa labas ng Regional Trial Court nang dumating si Roseanne. Rose. Nilapitan siya ng sabik na asawa. What happened? Ilang araw mo kung hindi kinausap. Anong nangyari sa'yo? Ngumiti siya ng tipid. May inasikaso lang. Pumunta ka pa rito to support me sa pag-file ng annulment. Mas lumawak ang ngiti niya. Siyempre naman, Ariel. Kailangan din ako rito. Salamat at alam mo na kailangan kita. I promise. Kapag na-file ko na ang annulment sa asawa ko, magsasama na tayo. Hinawakan ito ang kamay niya. Wait! Bumitaw siya rito.
Let me correct you, Ariel. Hindi ako nandito para suportahan ka sa kalokohan mo. Napakunot noo ito. Itinaas niya ang kamay. Mula sa sasakyan ay lumabas ang kanyang abogado. Who is he? Tanong ni Ariel na walang kaide-ideya. Siya si Attorney Rodrigo. Siya ang aking lawyer para sa annulment na ipafile ko. Annulment? Sarkastikong pinagpag niyang magkabilang balikat ni Ariel. May masiyahangal ka pa pala. Puro panluloko kasi ang inaatupag mo eh. Nakalimutan mo nang gamitin ang utak mo. Ano bang ibig sabihin mo, Rose? Hinawakan nito ang kamay niya. Bakit kailangan mo ng abogado? At bakit ka magpapaanal? May asawa ka ba? Sino? Ikaw! Singhal niya. Itinulak ang kamay ni Ariel palayo. Tigalgal naman ito at tila binuhusan ng malamig na tubig. Nagulat ka? Nakangisi niyang tanong. Hindi nagbago ang mukha ko, pero pinagkamalan mo pa rin akong ibang tao. Dahil hindi mo naman talaga ako kilala, Ariel. Roseanne. Akma siya nitong hahawakan. Huwag kang maglakas loob na hawakan ulit ako. Roseanne, patawarin mo ko. You're not sorry, Ariel. Hindi mo ako maluloko. Magaling ka sa mga babae. At hindi na ako magpapabilang dun. Kinuha niya ang isang folder sa abogado. I will file an annulment. Ang tagal ko nang hintay ang araw na to eh. Hindi ko kayang maging asawa mo sa papel at sa kahit na ano. Roseanne, magsimula tayo ulit. Kung magsisimula man ako, hindi na ulit sa'yo. Hindi sa tulad mo. Let's go, attorney. Nang maglakad ay pinunasan niya ang luha. Ang huling luhang tutulo para sa asawa niya. Rinig ni Rio ang doorbell sa kanyang pinto. At nang buksan ay naroon ang babaeng ilang buwan niya nang hindi nakita. Hi! Bati ni Roseanne. Nalaman kong nandito ka kay Pamela. Nakaabala ba ako? No, come in. May maliit siyang ngiti nang tumalikod ang bilyonaryo. Sumunod siya rito. At nagmasid sa malawak na hotel suite ng binata. Kaya ba hindi ka nauwi sa bahay dahil komportable ka na rito? Tanong niya. There's nothing that feels like home, you know that. Sagot ni Rio habang nakatalikod. Bakit hindi ka na humuuwi? Natigilan naman ito. Alam mo bang hinihintay kita? Nababasag niyang tinig. Pasensya na kung pinili kong maghigante. Akala ko yun ang tunay kong tagumpay. Pero kahit na ngayon na hiwalay na sila Flery at Ariel, hindi ako makaramdam ng saya. Lalo na nang lumayo ka. Dahan-dahang humarap si Rio. At ngayon na nandito ako, alam ko na ikaw ang totoong kasiyahan ko. Ngumiti siya kasama ng mga luha niya. Matagal ang proseso ng mga papel para sa paghihiwalay namin ni Ariel. Hiwalay? Tumango si Rose. Ilang buwan na dinidinig ang kaso naming dalawa. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko matanggap ang halik mo. Ayokong katulad niya ay magkasala tayo. Pero kung alam mo lang, Rio, sa tuwing pagod na ako at galit, ikaw ang gusto kong maging pahinga. Pag-amin niya. Naiiyak na lumapit ang binata. Marahan na pinunasan ang mga luha ni Rose. Forgive me when I said I'm with you through this, pero nagawa kong iwan ka. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Naiintindihan ko. Tugon niya sa pagpapakumbaba nito. Sandali silang natahimik habang hinahabol ang mata ng isa't isa. I thought you didn't feel the same way. Sambit ni Rio. Paano ko hindi gugustuhin halikan ng taong mahal ko? Tanong ni Rose habang pinagmamasda ng bilyonaryo. Bakit hindi ko mamahalin ng lalaking pinulot, inalagaan at minahalang tulad ko? Kahit nung isa kong basurang palaboy. Roseanne, you're the most beautiful thing that happened to me. Sinapo nito ang magkabila niyang pisngi. I have loved you since the day that I met you. Mahal din kita, Rio. Ang mahalin kang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa.
at buhay na gusto kong gugulin na ikaw lang ang kasama. Napangiti ang binata na buong akala niya ay hindi mahal ng babaeng pinakatangi-tangi niya at iniingatan. Buong puso siyang hinalikan sa noo ni Rio bago bumaba ang muka sa tapat niya. I will give you the sweetest kiss when we get married. Masuyong sambit ni Rio. Haplos-haplos pa ng mga daliri ang kanyang dalawang pisngi. Niyakap niya ang lalaking mas lalong mamahalin sa oras na lumaya na sa kasal sa dating asawa. Lumipas ang 2 taon ay tuluyan nang na-annulled sina Ariel at Rose Ann. Kahit ilang beses siyang inalok nito na makipagbalikan ay hindi niya tinanggap. Habang si Fleury ay nalaman niyang umuwi ng probinsya. Ilang araw nang makaalis ito ay nakatanggap siya ng sulat. Nanghingi ito ng tawad sa kanya. At sapat na yun para buong pusong patawarin niya ang kaibigan. Dahil yun din ang makapagpapagaan ng puso niya. Nakatanaw si Rose Ann sa magandang tanawin mula sa balkonahe ng bahay niya sa New York. Napangiti siya nang may yumakap sa kanyang likuran. Anong iniisip mo? Tanong ni Rio nang sulyapan siya. Wala naman. Kumalas ito bago marahan siyang iniharap. Talaga? Hinawakan niya sa pisngi ang nobyo. Kasama na kita. Ano pa bang iisipin ko? Napangiti naman si Rio. Well, ako may naiisip. Napakunot noo si Rose Ann. Ano naman? May kinuha ito sa bulsa bago lumuhod sa harap niya. Hawak ang isang singsing. Iniisip ko kung bumuo na kaya tayo ng pamilya. Agad na nagpataka ng mga luha niya. Marry me, and I will make you the happiest and luckiest woman in the world. Aalagaan at mamahalin kita. Will you marry me, my Rose Ann? Oo naman, Rio. Pakakasalan kita. Inalalayan niya itong tumayo. Masaya silang nagyapos. Nang magharap ay isinuot nito ang singsing sa kanya. Pinagkatitigan niya yon bago muling sinalubong ang mga mata ng nobyo. Ikaw lang ang mamahalin ko, Rose Ann. Ganon din ako, Rio. Siniil siya nito ng halik na tinanggap niya ng buong buo at malaya sa puso. Ngayon, sigurado siya sa buhay na sisimulan nila ng lalaking pinakamamahal. Dahil ito ang nag-iisang katiyakan niya sa mundo. Sadyang sinadya ng Diyos na matagpuan siya ni Rio. Nang sa pangalawang pagkakataon, maniwala siyang may pag-ibig na hindi makasarili. Tapat ito at hindi nakakasakit. Ang wakas.